Quite alarming. Ganito inilarawan ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa online gambling. Kaya naman isa ang Anti-Online Gambling Act sa mga priority bills na inihain ni Zubiri ngayong Lunes, July 7 na naglalayon ng total ban sa naturang pasugalan dahil hindi anya worth the risk ang tax na nakakalap ng gobyerno kumpara sa kabuuang pinsala na naidudulot nito sa mga mamamayan. Napapaloob sa panukala ang website blocking, application removal, mandatory response period, reporting and compliance mechanism, at penalties of non-compliance. Para sa mga lalabag, ang penalties para sa unang opensa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 million pesos at 6 na buwang suspensyon ng lisensya. Hindi naman bababa sa 50 million pesos at 1 taong suspensyon ng lisensya para sa ikalawang opensa at para sa ikatlong opensa, 100 million pesos, permanent revocation of license o permit to operate at 6 na taong pagkakakulong ng Chief Operating Officer o Presidente ng kumpanya. Isinusulong ang panukala dahil kaya umano ng mga kabataan na gamitin ang mga digital e-wallet ng kanilang mga magulang, nakaka-addict dahil na rin sa colorful at shiny advertising ng mga celebrities. Kaya naman ang apela ng Senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., it will take the President a lot of political will because Filipino-operated ito. Marami din siyang kaibigan na nagmamayari nito mga kumpanya na ito. And I think he will show great leadership. No, he will show great leadership if he puts an end to this online gaming. Hinimok din ng Senador ang mga celebrity endorsers na mag-back out na sa pag-e-endorso. Batay sa datos, nangunguna ang Pilipinas sa gambling capital sa buong Asya, kaya naman giit ni Zubiri kung maaari ay idirekta na agad ito sa total ban at huwag nang idaan pa sa regulasyon. Dagdag pa rito, malaking bagay anya na mapakinggan ang panig ng Pangulo patungkol sa issue, partikular sa darating na State of the Nation address. Samantala, matatandaan na naghain din ng panukala si Senator Sherwin Gatchalian kamakailan hinggil sa naturang pasugalan. Napapaloob sa bersyon ng bill ni Gatchalian ang pagpapaigting na regulasyon sa online gambling na taliwas sa total ban ni Senator Zubiri dahil isa sa kaniyang ikinababahala ay ang magtatag ang mga tao ng underground operations kung ito ay ibaban ng tuluyan. Sa panig naman ni Zubiri, naging posible naman ang pagban sa isabong at walang naobserbahang underground operations. Isa pa sa mga nagpatibay ng kaniyang pagsulong sa panukala ay ang mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa na nagpapahatid ng kanilang kwento at masamang karanasan patungkol sa online gambling. Kasama na rito ang pagkabaon sa utang, paggamit ng mga kabataan sa pera at life savings ng kanilang mga magulang para isugal na nauuwi sa desisyong suicide dahil sa kahihiyan sa kasalanan. Bukod dito, malaki rin anya ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa, kung saan maaari umano itong humantong sa drop of productivity, decline on consumer spending, energy utilization, increased number of petty crimes at scamming. Gayunpaman, inamin ng Senador na magiging mahirap ang laban dahil makapangyarihan ng mga individual sa likod ng mga negosyong ito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.